Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who hast instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that by the gifts of the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. Through the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Through the same Christ our Lord. Amen. Saint Hail Mary, full of grace, the Lord. Saint Paul, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Blessed are you. Saint Paul, pray for us. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. All the angels and saints in heaven, pray for us. Pray for us, sinners. Muli po mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. So we're together again dito sa ating kaunting Radio Apostolate, mga kapatid. At sana samahan niyo po ako habang ating pinagninilayan ang mga bagay tungkol sa ating pananampalataya. And pagnilayan natin, mga kapatid, yung tungkol sa holy stubbornness na siyang napili ko para sa gabing ito, no? Na may kinalaman doon sa searching for souls na ginawa ko nung one Saturday, mga kapatid. Searching for souls. Ang pagsisikap natin ngayon naman tungkol sa stubbornness, mga kapatid, na kailangan nating gawin. Sapagkat souls are waiting for us. Mga kapatid, sana tandaan natin palagi yan. Souls are in need of us. Ano po? God needs our help. No? At yun ang part of the divine will. Na ang Diyos hindi gumagalaw nang walang tulong ng tao. Maaari niyang gawin yun, kaya lang hindi yun ang ninais ng ating Panginoon. Nais niyang gumalaw na kasama tayo, katulong tayo. Ano po? Kaya nang nais kong pagnilayan natin, mga kapatid, alang-alang sa mga kaluluwa. At gayon din, alang-alang sa ating sariling kaligtasan, mga kapatid. Ano po? Alang-alang sa ating sariling kaligtasan. Ang ating kaaway, si Satanas, no, ay talagang yung naman niya, kung itong tinatalakay ko na gusto kong maibahagi sa inyo na huwag tayong manghinawa sa Kaya the title is Holy Stubbornness, no? Holy Stubbornness, na kahit na anong
kahit anong mangyari, hindi tayo titigil. Ano po, dito sa paghahanap at pagtulong sa mga kaluluwa, no? As long as we are alive. At yun ang madalas kong nais kong mapaalaala. We don't know until when we will be around. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito, no? Kaya una sa lahat yung aking sariling kaluluwa na maligtas ako. Maligtas ako, especially kasama ng aking pamilya. Kayo at ang inyong asawa, ng inyong mga kapatid. Especially yun, the close relatives. Yung magulang mo, yung mga kapatid mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, tapos yung mga kapinsanan, mga kapatid. Kaya ang demonyo ay wala ring hindi rin siya tumitigil, no? He is adamant, no? The enemy is adamant and will do everything to discourage God's apostles. Ano po? Medyo magandang palagi nating alalahanin. Lahat tayo mga apostoles. Ano po? Lahat tayo mga apostoles. No? Bawat isa apostoles. Apostol. Bawat isa, yes, in a way, sabi ko, ay katekista. Ano po? No matter how little you know about the faith, no, kahit na kakaunti man lang ang naiintindihan mo tungkol sa pananampalataya at sa pagliligtas ng mga kaluluwa, it really doesn't matter, no? Kahit na mahina ang ulo mo, di ba? Katulad ng ating Panginoon, look at what He chose. Yung pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ang pinili niya sa lahat ng mga pwedeng piliin ay yung mga mangingisda, no? Na alam natin, karamihan, hindi naman, no? Hindi ko naman nilalahat, po. Pero, alam natin, pag mga mangingisda, walang mataas na na pag-aaral na na dinaanan, hindi ba? Kung yun, ang pinili ng ating Panginoon, di ba? Ang meron lang talagang medyo may pinag-aralan si Lucas. Because he was a physician, doktor. Kaya gagawin lahat ng demonyo at ng mga masasamang espiritu, the devil, Satan and the devil, the evil spirits, tries with all his energies na hadlangan to obstruct our apostolate, mga kapatid, to dissuade us from trying again to bring sinners back to God, no? To demoralize us and interfere with our mission, di ba? Katulad yan yung mga kinakausap natin, nilalapitan natin, ano mga sinasagot sa atin, ay tsaka na, balik ka na lang, di ba? So this should not discourage us. Bagkus, palagi yun po ang aalalahanin natin. Especially yun, God is relying on each and every one of us.
Tapos yung mga taong nasa paligid natin, who are really close by, mga kasama natin, no? Mga kasama natin, kapamilya, kasama sa bahay, no? Especially yun. Especially Catholics. Kasi napakarami natin. Ano po? Sabi ko ang kanina doon sa isang sa isang katekista, no? yung yung nabibigyan niyo ng seminar, 'di ba? Hindi naman isang seminar. Kaya nga one seminar is not enough. Kaya maganda na nayayaya natin sila. No? Katulad dito, for example, ito mga kapatid natin, members of the El Shaddai. Hindi ba? Ito yung mga kapatid natin, our brothers and sisters who are members of the Marriage Encounter. Nung maliit pa ako, naalala ko, elementary lang siguro ako noon eh, grade 1, yung naririnig ko, yung ang kantang De Colores, the Cursillos, who were very active during that time. No? Ito mga kapatid natin sa Pakrispam, di ba? Itong Prex, itong mga ano, mga movements, we need them. We need them all. No? Kailangan natin, especially the lay people, kayo po, we cannot do without you. We cannot work without you. No? Kaya itong kinatalakay natin, no? Holy stubbornness. Napakahalaga, no? Yung katigasan in the holy sense, in a good sense. Hindi ako titigil. No? Kahit anong anong ayaw mo sa akin, anong ay salamat, ay sige, ay okay lang, balik na akong balik. And especially the most important thing is our prayer life, mga kapatid. Our prayer life. No? Because our apostolate should be based on prayer. Should be based on prayer. Kaya sinasabi ni I remember the the teaching and the saying of Saint Jose Maria Escriva. Sabi niya, first and the very first thing, yung pinaka-importante, the most important is prayer. Especially yung sinasabi ko po sa inyo paulit-ulit. No? Our praying, our daily prayer time. Na kung maaari nga, few times a week, once a week, twice a week, thrice a week, gawin natin sa harap ng Blessed Sacrament, mga kapatid. Because yun especially yun, parang katulad ng mga apostol, di ba? Kaharap nila ang ating Panginoon. Direct prayer. When we are before the Blessed Sacrament, it's also direct. Ano lang, no? Ngayon, alam natin, nakatago siya sa holy, the sacred host. Di ba? The sacred host. Pero alam natin, ano dun siya? Inuulit-ulit ko sa inyo, di ba? Wherever you are, in whatever parish, don't forget to genuflect. And teach others how to genuflect. No? Para yun, when you know how to genuflect, you have a very special consciousness and awareness of the presence of Jesus. No? Presence of Jesus. Every time madaan ka sa simbahan, kahit man lang yung mag-genuflect. Di ba? If you can, nagmamadali kang maigi, di yun lang. You just say hello to our Lord. No? Make a good genuflection. Lord, I love you. Here I am. No? Make good use of me. No? Gamitin mo ako. No? Kaya palagi natin yun, ha?
Souls depend on us, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko, gagawin ang lahat para hadlangan, para to dissuade us. Yaman mo na yan. To dissuade us, to demoralize us. Diba? Minsan, gumagawa ka ng mabuti, pagkatapos may maririnig ka pa. Siniraan ka pa. These things should not stop us from doing and continuing to interfere with our mission. Diba? To interfere. Souls depend on us. Many souls depend on our struggle never to give up. Yan, mga kapatid. Many souls depend on our struggle never to give up. Ito ang nais kong talakayin, especially itong kapatid namin, diocesan priest din, no? Na patron saint ng mga pari, mga religious, mga diocesan priest. Saint John Marie Vianney, mga kapatid. Yan. For a while, Saint John Marie Vianney suffered the temptation of leaving his parish and retiring to a place where he could devote himself to prayer. No? Sabi niya nga, to weep over my sins, mga kapatid. Nakakatawa mga santo, no? Santo sila, pero tingin nila sa kanilang sarili, makasalanan. No? I think twice na nag-attempt siya, mga kapatid, na umalis doon sa Ars. No? Doon lang siya, mula nung siya'y ma-assign, hanggang sa siya'y mamatay, mga kapatid. No? Yung sinasabi ko na ito yung pari na muntik ng hindi ma-ordain. No? Kasi ang bababa ng grade niya. Hirap siya mag-aral. No? Nung dapat mag-aral siya ay panahon ng French Revolution, mga kapatid. So, wala, hindi siya nakapag-aral. Hindi sa mahina. Kaya lang, hindi niya nagamit yung kanyang intellectual, hindi siya nakapag-aral. Pero ando doon yung kanyang, kaya yun ang pinakamahalaga eh. Di baling hindi ka masyadong maalam, pero yung pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid, kayo at kami. No? Higit sa lahat yun, yung pinakamahalaga, to save souls. Ano po? Yung sinasabi sa Fatima, ng ating mahal na ina, offer many sacrifices and prayers to the Most High. No? For the Lord is already too much offended. No? Labis-labis nang nasasaktan ang Diyos. Sabi ng ating mahal na ina. Sabi ng anghel ng Portugal, mga kapatid. Isang beses, no? He had a very interesting conversation with the devil. No? Nagsalita yung demonyo sa pamamagitan ng sinaniban niya, sinapian niyang babae. No? Siguro na nahalata nito sa mga galaw ni Saint John Marie Vianney. Gusto niya ngang nasa isip niya kung maaari lang, no? Na umalis siya, mag-retire sa isang monastery. One day he had a very interesting conversation with the devil. The evil spirit talked to him through a possessed lady. Merong isang babae na
may sanib ng demonyo, and insulted him. Ininsulto siya. Sabi ng demonyo sa kanya, "How you torment me?" No? Grabe ang pagpapahirap mo sa akin. Ang tawag pati sa kanya ng demonyo, "You ugly black toad." Siguro parang katulad ng Mindoro frog na itim, no? Sa French may French ang salita. Di ko alam how to pronounce this well, no? Vilain crapaud noir. Siguro ganon. You ugly black toad. And then, furious with the saint, galit na galit ang demonyo sa kanya. The devil continued, "You are a miser of souls." No? Gusto sabihin, pag miser, ang miser baga ay isang taong, no, walang ibang nasa isip. Halimbawa, miser ka, pera. So, yun lang ang nasa sa isip mo. Magpara-impok, magpara-imbak ng pera. Miser. Walang ibang nasa isip mo kundi pera. But in the case of Saint John Marie po Vianney, walang ibang nasa isip niya, sabi ng demonyo, kundi mga kaluluwa. No? You rob me of all you can, sabi ng demonyo. No? Ninanakaw mo ang mga kaluluwa hanggat kaya mo sa akin. Ninanakaw mo sa akin ang maraming kaluluwa. You are a liar. Sinungaling ka. No? You said a long while ago that you wish to depart from this place. Sabi ng demonyo, and here you still remain. Bakit hanggang ngayon andito ka pa rin? You ugly black toad, no? Parang itim ng palakang pangit. What do you mean by that? Sabi ng demonyo. What do you mean by that? Why do you not retire and rest as others do? Di ba? Why do you not retire and rest as others do? You have worked long enough. Kasi pag nasa araw-araw ng kanyang buhay, mga kapatid, siguro mga yung nabasa ko, mga close to 50 years siyang ginawa yun, mga kapatid. On a daily basis. No? Walang pahinga, mga kapatid. On a daily basis. Ang tulog niya, araw-araw, mga kapatid, mga 3 oras lang yata. At yung 3 oras pang yun, itong demonyo, walang ginagawa, kundi, no, gumagawa siya ng kung ano-anong mga sound sa bahay doon sa tinutulugan, bahay ni Saint John Marie Vianney. No? Ang galing, no? Kita mo ang demonyo, he has supernatural power. Minsan, kaiidlip lang niya, tapos para bang may tunog ng maraming kabayo na malapit doon. Doon lang sa labas ng bahay niya. Maraming tunog ng parang cavalry of men na nakakabayo. Ayun, gising na naman. Nga, 3 hours na lang ang tulog, tapos maya-maya ka pagigisingin. Minsan, mga dyan sa Kisame, na maraming mga daga na nagtatakbuhan, mga kapatid. Yun ang buhay ni mga kapatid. Kaya nakasalita, ewan kung itong demonyong itong nakasalita sa kanya. Sabi sa kanya, if there were 3 priests like you in the world, my kingdom would be defeated. sabi ng demonyo kay John Marie Vianney. Kung merong 3 katulad mo,
ay babagsak ang aking kaharian ng kadiliman, mga kapatid. Ito yung palaging pinakikiusap ko po sa inyo, no? Na mag-alay ng maraming dasal. Ano po? To offer many prayers and sacrifices, especially in your mass, sa inyong misa, especially after communion, and when you pray before the Blessed Sacrament, pray for all the priests throughout the world, mga kapatid. Napakahalaga. Especially yun, na sana puspusin kami ng Espiritu Santo to offer ourselves frequently to hear confession. No? Confession is our only hope in the church, mga kapatid. Ito ang tanging paraan para mapanibago ang parokya, ang simbahan. There is no other way, mga kapatid. Katulad niya, tingnan ninyo, yung ginawa niya sa Ars. No? Yung pagdating, yung sinabihan pa lang siya nung, I think it was the Vicar General, na sinabihan siya. Sabi sa kanya, Juan, doon sa pupuntahan mo, wala doon pag-ibig ng Diyos. Ikaw ang maglalagay ng pag-ibig ng Diyos sa parokyang yon. Di ba? Parang sa amin din, saan man kami mapunta. At paano may gagawin yun? Especially through confession, regular confession of souls. Na makikita mo na napapanibago, nababago. Kaya napakahalaga No? We cannot do away with that confession. It's a very hard apostolate and work sa mga pari, mga kapatid. But we cannot do away with that. Yun lang ang tanging paraan. Katulad ng ginawa niya. Ano po, yung simula, grabe din ang resistance sa kanya. Mga kapatid, yung bago pa lang siya, no? Paglilinggo, ang mga tao ayaw magsimba, pupunta sa danaw, pupunta sa pinagtatrabahuhan nila. Tapos may mga mura pa, may mga pagsasalita ng mga kalapastanganan, blasphemy, nagbibiruan pa, paglinggo, ando doon sa sayawan, inuman. Yun ang dinatnan ni John Marie Vianney, mga kapatid. No? Binabato, yung may nabasa ako, yung binabato yata ng excuse the ng dumi ng tao yung kanyang tinitirhan, mga kapatid. Na talagang kinakalaban siya, mga kapatid. Kaya napakahalaga. No? Napakahalaga. Okay, kayo sa lahat ng mga nakakausap, ayun siguro po ang isang no? We really have to pray and offer many sacrifices for priests. And for more and more vocations, mga kapatid. Holy vocations to priesthood and also religious life, napakahalaga. Yung mga madre, religious brothers, and holy vocations to marriage, mga kapatid. Especially yun, yung palagi kong pinapaalaala, tulungan nyo. Isa din yun, kung hinihingi kong dasal na maigi para sa mga pari, maraming dasal din para dun sa mga nagsasama, naglilibin, kasalhuwes, yung mga nagkahiwalayan na, yung karumal-dumal na same-sex union, na ngayon marami sa buong daigdig. Yung transgender,
no, na mga minsan they could be violent, mga kapatid. That's why the rosary, I keep on asking you to offer, to keep on spreading the rosary to so many people, no, lalo na mga kabataan, ang mga bata. You talk of retiring into solitude. Why do you not do so? Parang binuking ng demonyo yung sarili niya. Ano po? Dahil nung sabihin niya ito, sinabi na nga niya ang katotohanan. Gawa ng kapapakumpisal mo. Kaya maraming kaluluwa na dapat ay hawak na hawak ko, hinog na madadala ko sa impyerno, ay ninanakaw mo sa akin. Yun actually ang, no, na hindi siya nakakahalata. Binuking niya ang kanyang sarili, no? So desperate was he to get rid of the saint that he was actually imploring him like a little child. And para nang mamakaawa na siya. Please, 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 go away. Go away. Ano po? Kaya dito makikita natin na ayun ang gustong-gusto yun ng demonyo. 'Di ba? Kung ang mga tao hindi nagkukumpisal, kung ang mga pari, wala sa isip nila ang magpakumpisal, no? Tama na yan, twice a year, no? Tama na yan, first communion, first confession, tama na yan. Pagkatapos yan, hindi na kailangan. No, hindi na kailangan. Because that is the only way the enemy can manage to get his way. When we give up on God's plan. When we give up on God's plan. Kaya ito, pag-iisipin natin, lalo na ngayon, we're in Christmas season, di ba? That's the very reason our Lord Jesus was born. Isinilang. Di ba? Dumating sa atin dito sa mundo. To redeem us, mga kapatid. Hindi niya isinaalang-alang ang lahat ng discomfort pagdating pa lang niya, di ba? Kaya sasabi ko nga, pag makita mo lang ang manger, makakita ka pa lang ng Belen, dapat sapat na yun eh. Sapat na makita po kung gaano ka kamahal ng Diyos. No? Kasi hindi niya isinaalang-alang. Wala mang taong dumating. Wala man tao. Madilim. Tapos, parang tirahan ng mga hayop. Madilim, malamig. Wala siyang damit. Siguro, our Lord was shivering because of the cold. Kung ano na lang ang makuha ng ating mahal na ina. No? Na maisasaplot sa ating Panginoong Hesukristo. It didn't matter. Baliwala yun sa ating Panginoon. Basta lang maipakita niya na seryoso siya. Seryoso siya, mga kapatid. That's why if our Lord came, no matter what, so tayo din. Tayo din, mga kapatid. We do, and we never give up. No? Katulad ng demonyo, hindi nag-give up. No? At katulad nga ito, kaya sabi ko, pray a lot for, kayo, mga nakikinig sa akin, lahat ng mga kakausap ninyo. We really have to offer many prayers
for priests, no? Lalo na mga diocesan priests. Because we are in charge of souls, no? We are the ones who are directly in contact with souls sa mga parokya, mga kapatid. Ano po? Yan ang nais kong bahagi sa inyo, mga kapatid, na napakahalagang magawa po natin. Ano po, ha? At sana, yun din. Kasi kailangan dumami ng dumami. Katulad ng mga nagro-rosaryo, ha? Our enemy is itong mga ginagalawan ng demonyo, di ba? Magpasimula pa noon. Sila ang nagpapalakad ng mundo, mga kapatid. Parang parang sine. They're the ones directing. By now, we should know that already. Ano po? Itong mga global elite. Di ba? Hindi naman ibinoto. Hindi naman nanalo sa botohan. Bakit? Subalit napakamakapangyarihan, napakaraming kwarta. But these are the people who are, no, hawak nila ang mga gobyerno, hawak nila ang mga namumuno. Diba nangyayari? Tingnan niyo what's happening in Britain yata po yun. Especially ito, no? Yung digital ID. CB, ano na yan? Yung cashless society, mga kapatid. Yun. Sa China, ginagawa na po nila, mga kapatid. Ginagawa na nila. It's really about control. Diba? Hindi lang nagagamit yung salitang komunismo, mga kapatid, pero it boils down to that. Diba? Sila ang mamumuno. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kaya, napakahalaga ng Santo Rosario, mga kapatid, na ng Divine Mercy. Na? Kaya, pagsikapan po natin, ha? Never give up on souls, ha? Pray and bring the souls that you can bring to confession. That's the best that you can, the best form of love that you can show other people. Salamat pong marami sa inyong pakikisa sa akin ngayong panahon ng Kapaskuhan. Dasalin natin ang San Miguel. Palaging dasalin sana ang San Miguel, mga kapatid. Sabay-sabay, O San Miguel Arcangel, ipagadya mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol kanuhan namin sa kasamaan at bitag ng dyablo. Pakumaba namin dinadalangin, O Prinsipe ng Langit, sa kapangyarihan ng Ama, nabigtisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Saint John Marie Vianney, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Saint Philip Neri, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Maraming salamat po kay Kuya Dong, sa Power Radio, kay Ate Rosemary San Ramon, si Kuya Roy San Ramon. Congratulations kay Ate April San Ramon, na misis na siya ngayon. Ano po? Dasal natin siya na maging maayos ang kanyang married life. Thank you po and bye-bye sa inyong lahat. Salamat po.